Magandang umaga po sa inyo mga kapatid sa Panginoon. At tuloy nga nagsama-sama na naman po tayo para sa ating online worship service upang purihin at sambahin natin ang Diyos na buhay. At patuloy na lagi natin naririnig sa mga turo ng ating Panginoon sa mga Gospels, especially in Matthew. Ito yung lagi niya nababanggit. Yung Matthew chapter 11 verse 15, He was here to hear, let him hear. Sa wikang Tagalog, ang may pandinig ay makinig. Gaano ba kahalaga ang pandinig? No? Especially pag ipinapangaral ang salita ng Diyos. Dahil sabi sa Romans 10:17, so faith comes from hearing and hearing the word of God. Nawa itong umagang ito ay maging pagpapala sa bawat isa sa atin. Dahil minsan pa'y maririnig natin ang salita ng Diyos at ang bawat salita ng Diyos ay may tinuturo sa atin upang maging matuwid po ang ating pamumuhay. Kaya ngayon mga kapatid, tayo na muna po ay manalangin at pagpasalamat tayo sa ating Diyos na buhay. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa iyo po ang papurit pasasalamat dahil sa inyo pong pag-ibig. Naranasan po namin ang patuloy ninyong kabutihan. Sa kabila ng pandemic, nariyan ang iyong pag-iingat, nariyan ang iyong pagliligtas, nariyan ang iyong provision. Kaya Panginoon, sa iyo ang papuri at pasasalamat at patuloy namin binabalik ang lahat ng pasasalamat sa inyo lamang. Dahil wala po kaming magagawa kung wala po kayo sa buhay po namin. At bilang mga anak ninyo na ngayon ay sama-sama tuwing linggo in our online worship service, ay handa namin ibigay ang mataas na pupuring pagsamba at lalo-lalo na sa pakikinig ng iyong salita. Kung kami ay may pandinig, pakinggan namin maputi ang bawat salita ninyo na mahayag sa umagang ito dahil mismo, O Diyos, Ikaw ang siyang nang mangungusap sa amin, Ikaw mismo ang magtuturo sa amin, Ikaw mismo ang magbabago sa buhay po namin. Makapangyarihan ng iyong salita, O Diyos. Tunay nga, ito'y may sa puso po namin ang bawat salita ninyo na aming maririnig. Nawa ito'y maunawaan namin upang aming pong may pumuhay. Tunay nga, O Diyos, sa iyo ang papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Bago po natin mapakinggan ang salita ng Diyos sa umagang ito, ay umawit muna po tayo ng isang papuring awit sa Panginoon. At ito'y pinamagatang Thy Word. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. When I feel afraid and think I've lost my way, still you're there right beside me. Nothing will I fear as long as you are near. Please be near me to the end. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. And I will not forget your love for me, and yet my heart forever is wandering. Jesus, be my guide and hold me to your side, and I will love you to the end.
Nothing will I fear as long as you are near. Please be near me to the end. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. And a light unto my path. You're the light unto my path. Magandang umaga po sa inyo mga kapatid sa Panginoon. At tuloy nga nagsama-sama na naman po tayo para sa ating online worship service upang purihin at sambahin natin ang Diyos na buhay. At patuloy na lagi natin naririnig sa mga turo ng ating Panginoon sa mga Gospels, especially in Matthew. Ito yung lagi niya nababanggit. Yung Matthew chapter 11 verse 15, He was here to hear, let him hear. So wikang Tagalog, ang may pandinig ay makinig. Gaano ba kahalaga ang pandinig? No? Especially pag ipinapangaral ang salita ng Diyos. Dahil sabi sa Romans 10:17, so faith comes from hearing and hearing the word of God. Nawa itong umagang ito ay maging pagpapala sa bawat isa sa atin. Dahil minsan pa maririnig natin ang salita ng Diyos at ang bawat salita ng Diyos ay may tinuturo sa atin upang maging matuwid po ang ating pamumuhay. Kaya ngayon mga kapatid, tayo na muna po ay manalangin at pagpasalamat tayo sa ating Diyos na buhay. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa iyo po ang papurit pasasalamat dahil sa inyo pong pag-ibig. Naranasan po namin ang patuloy ninyong kabutihan. Sa kabila ng pandemic, nariyan ang iyong pag-iingat, nariyan ang iyong pagliligtas, nariyan ang iyong provision. Kaya Panginoon, sa iyo ang papuri at pasasalamat at patuloy namin binabalik ang lahat ng pasasalamat sa inyo lamang. Dahil wala po kaming magagawa kung wala po kayo sa buhay po namin. At bilang mga anak ninyo na ngayon ay sama-sama tuwing linggo in our online worship service, ay handa namin ibigay ang mataas na pupurit pagsamba at lalo-lalo na sa pakikinig ng iyong salita. Kung kami ay may pandinig, pakinggan namin maputi ang bawat salita ninyo na mahayag sa umagang ito dahil mismo, O Diyos, Ikaw ang siyang nang mangungusap sa amin, Ikaw mismo ang magtuturo sa amin, Ikaw mismo ang magbabago sa buhay po namin. Makapangyarihan ng iyong salita, O Diyos. Tunay nga, ito'y may sa puso po namin ang bawat salita ninyo na aming maririnig. Nawa ito'y maunawaan namin upang aming pong may pumuhay. Tunay nga, O Diyos, sa iyo ang papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Ngayon mga kapatid, ay ating tunghayan ang salita ng Diyos mula sa James chapter 1 from verses 19 to 27. At yung ating pag-aaralan, ang ating topic, receive God's Word correctly. Tanggapin ng tama ang salita ng Diyos. Dahil marami pong mga mananampalataya or marami mga tao ngayon nakikinig lamang ng salita ng Diyos at ito'y kanilang nakakalimutan. Madalas sa ating pakikinig tuwing worship service and sometimes pag alis natin or pag uwi natin sa ating kanya-kanyang tahanan, paglabas pa lang ng kapilya, minsan nakakalimutan na natin ang salita ng Diyos at tila na dinadagit ng kaaway kaagad. Kaya itong salita ng Diyos na ating mapapakinggan sa umagang ito ay ang siyang magtutuwid po sa atin. Minsan sa ating maling pakikinig ng salita niya. Kaya nga, ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Salita ng Diyos ay nakakapagbago. No? Kaya ngayon ay tunghayan natin ang James chapter 1 from verses 19 to 27. Ganito po ang sinasabi ng salita ng Diyos sa NIV version. My dear brothers, take note of this.
everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. For man's anger does not bring about righteous life that God desires. Therefore, get rid of all moral filth and the evil that is so prevalent, and humbly accept the word planted in you, which can save you. Do not merely listen to the word and so deceive yourself. Do what it says. Anyone who listens to the word but does not do what it says is like a man who looks at his face in a mirror, and after looking at himself, goes away and immediately forget what he looks like. But the man who looks intently into the perfect law that gives freedom and continues to do this, not forgetting what he has heard, but doing it, he will be blessed in what he does. If anyone considers himself religious and yet does not keep the tight rein on his tongue, he deceives himself, and his religion is worthless. Religion that God our Father accepts as pure and faultless is this: to look after orphans and widows in their distress, to keep oneself from being polluted by the Word. Kaya nga po, itong ating paksang tinatalakay is paano ba natin tatanggapin ang salita ng Diyos ng tama? Kasi po, ang mga tao, sa totoo silang, pag nakakarinig ka agad ng balita or ng sabi-sabi, sa dili, nagre-react ka agad tayo. Sa dili, hindi natin pinapakinggan mabuti, tayo ay nagbibigay ka agad ng mga puro-puro o conclusion o haka-haka. Katulad po ng nangyari sa isang kapatid, nung nakareceive po kami ng balita, ang dami na agad na speculation, marami na agad conclusion. Pero wala pa naman po ang totoong mga pangyayari. At ang Basa Gospel Church ay nakikiramay po sa pamilya po ng Kabagbag sa pagkawala po ng ating kapatid na si Mia. At tunay nga, kahapon ay kasama po ako doon at ako po ang nag-appreciate ng kanya pong libing. At ay nakakalungkot at patuloy po natin ipanalangin ang pamilya po ng Kabagbag na patuloy na kumilos ang Diyos sa kanilang pong buhay at patuloy silang aliwin ng pag-ibig ng Diyos. At gayon din yung sa kanyang mga kaibigan, mga kamag-anak. Okay, diretso po natin. Ang sabi po ng salita ng Diyos, kung babalikan po natin, my dear brothers, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Ito po yung in verse 19 na ating binasa kanina. Bakit nga po kailangan, ano po yung mga kailangan? No? Ano natin tatanggapin ang salita ng Diyos ng tama? So, receive it with a right heart. Tanggapin natin ito na may tamang puso. Kumbaga, yung sinasabi ni sinermon or shiner at ito yung tinalakay ng ating Panginoon yung tungkol dun sa maghahasik, tungkol sa isang matabang lupa na nanahasikan ng binhi. Dahil ito yung mataba, no? Ito yung tumubo, ang kanyang ugat ay lumalim at siya po ay yumabong at nagkaroon ng punang bunga. Ito po yung nais ng Diyos sa buhay po natin, na every time na ating napapakinggan ang salita ng Diyos ay kailangan yung puso natin ay maging tama, maging matabang lupa, para ito yung salita ng Diyos ay mag-penetrate mismo sa ating mga puso. Kung hindi, sayang ang salita ng Diyos na para lang ito ay nahulog dun sa daanan na dinagit ng kaaway, dinagit ni Satanas. Kaya nga minsan, pag tayo po ay umuwi, no, from church, gatas natin manambahan. Suddenly, paglabas pa lang ng kapilya, nakakalimutan na natin ang mga salita ng Diyos. Dahil ang kalaban po ay aktibo. Tandaan po natin, aktibo ang kaaway. At kung ang salita ng Diyos ay parang narinig lang natin, at suddenly parang hindi na natin naintindihan at hindi na natin nanamnam at hindi na natin napagbulay-bulayan. Sandali ito'y mawawala.
Ang isang sekreto po kailangan tanggapin natin ito na may tama tayong puso. Dahil po, a right heart opens the ears. Ang tamang puso at yung matuwid na puso ay kaya niyang buksan ang ating mga pandinig upang pakinggan natin ang salita ng Diyos. Kaya nga sabi po ni Santiago, my dear brothers, take note of this. Actually, it's a command. Everyone should be quick to listen. Quick to listen. Sa wikang Tagalog, sabi niya, kapatid kong minamahal, unawain niyo ito. Maging alisto kayo sa pakikinig. Alisto, no? Baga, parang sinabi to be quick, parang mabilis makinig. Bakit kaya sinasabi ni Santiago na kailangan maging alisto tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos? Ang mabilis makinig ng salita ng Diyos ay nagpapahiwatig ng isang saloobin sa pagiging masigasig na umunawa ng salita ng Diyos sa bawat anggulo. Sa buhay po natin, every time na naririnig natin ang salita ng Diyos, kailangan maging attentive kaagad yung ating mga tenga, yung ating puso. Kasi kung tama ang ating puso at narinig natin yung salita ng Diyos, dahil alam natin ito yung salita ng Diyos, ito'y tatartuhin natin ay paggalang. Tatartuhin natin ito na that we are sensitive to the Word of God because the Word of God is authority. No? At atin pong ginagalang. Diba, pag minsan, pag matagal na natin yung kaibigan na hindi natin nakita, tapos may narinig lang tayo na kunting balita, parang nadulo na interest natin, di ba? Ganun din po yung salita ng Diyos. Kailangan sa isang mananampalataya, lagi siyang interesado sa salita ng Diyos. Gusto niya laging pakinggan mabuti ang salita ng Diyos. Hindi siya magsasawa makinig ng salita ng Diyos. Pa yung gusto nung sinasabi po ng salita ng Diyos Kaya nga sinabi po ni Haring David sa kanyang awitin, yung patungkol sa salita ng Diyos regarding doon sa kanyang mga utos, sabi niya, they are more desirable than gold. Yes, that's much fine gold. Sweeter also than the honey and the dripping of the honeycomb. No? Katulad din ng sinasabi ni Pedro sa 1 Peter chapter 2 verse 2. Like a newborn babies long for the pure milk of the word so that you may grow in respect to your salvation. Kung titingnan po natin ang ating puso ngayon, mga kapatid, tama ba? Or may ang puso ba natin ay tama sa harapan ng Diyos? Kung i-evaluate natin, talaga ba may pananabik pa tayo sa salita ng Diyos? Or gusto lang natin pakinggan yung nais natin pakinggan? Tandaan po natin ang salita ng Diyos, hindi po pang-entertainment. Ang salita ng Diyos is for reproof, for correction, teaching, instruction. Na hindi ito pang-aliw. Oo, minsan naaliw tayo ng salita ng Diyos kasi we find comfort to the Word of God because of His promises. Pero nais ng salita ng Diyos, hindi lang puro pangako yung ating maririnig patungkol sa Kanya. Sometimes ang salita ng Diyos ay masakit at tinutuwid niya po tayo. Kaya handa dapat ang ating mga tenga at ang ating puso sa pakikinig ng salita ng Diyos. So, to receive it with the right heart, kailangan din po meron din tama yung ating puso. Tama yung ating puso because it's control the tongue. Be slow to speak. My dear brothers, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak. Mas mabilis dapat tayong makinig kaysa tayo magsalita. Di ba minsan, kunti pa lang yung nare-receive natin na information, daldal na tayo ng daldal. And sometimes pag tayo po ay nakatayo sa pulpito, habang tayo ay nag-share ng salita ng Diyos, may mga interesting topic na napag-uusapan. Minsan yung iba talagang hindi mapigilan Kikipagkwentuhan sa iba.
parang hindi makatiis. Ayaw mo nang pakinggan ng buong storya or ang buong salita ng Diyos ay bago magkaroon ng mga ibang talakayan. Yung iba naman ay istorbo dahil nakikinig sila ng maayos sa dinig, tapos yung sa harapan nila magdadaldagan. No? Kumbaga, anong gusto ng salita ng Diyos, di ba? Na gusto niya may dahan-dahan tayo sa pagsasalita. Especially when may times na nag-strike sa atin yung salita ng Diyos. Minsan, magiging defensive tayo. We speak sometimes against the Word of God. Kaya minsan sabi nga pag daw ang salita ng Diyos ay na-confront ka, mabilis ka daw makipag-argue sa salita ng Diyos. Especially, naririnig natin yung salita ng Diyos. Minsan itinutuwid tayo. Minsan masakit sa puso natin. At hindi natin mapigilan to speak out. Kaya minsan ang nanghirap. So we need to be topless. Dahan-dahan lang sa pagsasalita. Kasi nga minsan, tutusin lang po, mahirap nang bawiin ang salita. Lalo na pag nakapagsabi ka ng masakit. Naalala ko po ang isang news ng isang congressman na siya po ay nagsasabi ng sama ng loob kasi mayroong nag-interview sa kanya. Tapos, after ng interview, may lumabas na article, hindi doon sa nag-interview. Yung kinalabasan ng article ay patungkol sa kanya isang paninira. So, hindi niya nila babawi kasi hindi facts yung kanilang paggawa ng mga artikulo. Especially sa news na napakapangyarihan ng social media or sabihin na natin ng media, ng news. Kaya minsan nagbigay siya ng warning sa mga nagbabalita. Minsan ito ay nakakasira. Pagbigay ng confusion. Pero din po sa salita ng Diyos, kung mali ang pagbabalita po natin at yung mga nakikinig, pag nakarinig ng maling katuruan at ito'y kanilang paniniwalaan, mahirap po. Kapahamakan kung pwede mangyari. Kaya nga po, we must be quick to listen, slow to speak. Huwag basta-basta muna magre-react. No? Especially kung tinatamaan po tayo ng salita ng Diyos. Kasi dapat tinatanggap natin. Kasi ang topic po natin ay tamang pagtanggap sa salita ng Diyos. No? Ang tamang pagtanggap, ikaw ay merong tamang puso. Kumbaga sa lupa, ikaw ay matabang lupa. You are a fertile soil. Kailangan na yumabong at dumago at magbunga. No? Katulad ng yung 4 na buto na hinasik ng isang magsasaka. No? Doon sa Samacho na nahulog sa batuhan, sa daanan, sa tawagan at sa matabang lupa. Nasaan ba ang iyong puso, mga kapatid? Ikaw ba yung puso mo ba ngayon ay tila parang sa daanan ay napakatigas ang iyong puso? O ikaw ba maraming mga katabi mo ay maraming halamanan? Di ba? So, kaya po, maging maingat po tayo at dapat maging tama yung ating puso. And also, a right heart controls the emotion. Ang tamang puso po, pagkokontrol sa emotion. Every time na naririnig po natin ng salita ng Diyos, kaya niya pong kontrolin. So, ang command ay James, be slow to anger. My dear brothers, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to anger. Huwag agad magalit. Bakit? Di ba? In verse 20, ito ay sapagkat ang puot ng tao ay hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos. Pag tayo po ay nagagalit, minsan tayo ay nagiging bingi. Di ba? Kung mali ang ating pandinig at pangunawa, especially sa salita ng Diyos, minsan tayo ay na-overcome na tayo ng galit. Tayo po minsan ay nagiging bingi. Yung tamang salita ng Diyos na
na dapat natin mapapakinggan ay hindi na po natin napapakinggan dahil meron na tayong galit na siyang nagbablock ng ating isip at ating puso. Di ba ba? Pero kung may tamang puso ka, tanda mo, ikalma ang iyong galit o iyong emosyon, marireceive mo ang salita ng Diyos na maayos. Tandaan po natin yan. Yung anger, hindi nakakapagbigay ng kaluwatian sa Diyos dahil it blocks. No? Hinahadlangan niya ang salita ng Diyos na kailangan mo dapat mapakinggan na mabuti. Kaya nga, slow to become angry. Sa bawat binigyan ng salita, sa bawat binago ng Diyos ng kanyang mga anak, ay kailangan matutunan natin na ating puso ay laging maging handa sa pagkikinig at pagtanggap ng kanyang salita. No matter what. Kung sa tingin mo, kapatid, it will hurt you, accept it. Sometimes, ang salita ng Diyos ang tuturo sa iyo ng katotohanan, tanggapin mo. Sa tinutuwid yung ating mga maling pananaw, tanggapin natin. Minsan gusto lang natin marinig blessing. Sometimes gusto lang natin marinig promises. Diba? Yun yung parang nagbibigay sa atin ng ano eh. Parang feeling natin na be-bless tayo. Pero minsan, pag kinokorek na tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan, sa ating kapalpakan, minsan parang ayaw natin. Nagre-react pa tayo. Hindi ka lalago kung hindi ka magpapatuwid at kung hindi mo papakinggan mabuti ang salita ng Diyos. At para matanggap natin ng mabuti ang salita ng Diyos, sabi ko nga po kanina, dapat meron tayong tamang puso. At yung may tamang puso, it will clear the causes of sin. Ang sabi po ng verse 21, therefore, get rid all moral filth and evil that is so prevalent, and humbly accept the word planted in you, which can save your soul. Kaya nga hubarin na ninyo ang lahat ng karumihan at pag-uumapaw na kasamaan. Tanggapin ninyo ng may kababaang loob ang salitang hinugpong sa inyo na makakapagligtas sa inyo mga kaluluwa. Sabi ni James, ulitin ko po, in verse 21a, kaya nga hubarin ninyo ang lahat ng karumihan at ang pag-uumapaw na kasamaan. Ito ba parang kanyang conclusion from verses 19 to 20. No? Para matanggap natin mabuti ang salita ng Diyos at magkaroon tayo ng tama puso, kailangan maging malinis tayo sa natin. Tanggalin natin, clear the causes of sin. Lahat ng unin ng kasamaan sa buhay natin, tanggalin natin. Kaya sabi, hubarin. Get rid all. Putting aside all filthiness. Kaya kapatid, kung ikaw ay namumuhay sa kasalanan, kaya minsan, hindi mo mapakinggan na mabuti ang salita ng Diyos kasi hindi nagiging maayos ang iyong puso sa harapan ng Diyos. Hindi mo talaga ito matatanggap at maunawa unless tanggalin mo yung mga kasalanan na iyong tinatago. Nandiyan dyan ang Diyos na lagi kang kinokorek. Makapangyarihan na kanyang salita and the Holy Spirit always convicting you. No? Kino-convict ka ng Holy Spirit. Tanggalin mo yan, tanggalin mo yan. No? Kasi minsan pag tinatago natin ating mga kasalanan, ito yung nagiging hadlang doon sa ating paglagong spiritual. Ito yung ating tandaan. Kaya kung talagang gusto natin at tanggapin ang salita ng Diyos, receive it with a right heart. I-clear po natin anumang causes or sanhi ng kasalanan or sabihin na natin yung bunga ng kasalanan sa buhay po natin, yung ating mga tinatago ay tanggalin po natin. A right heart welcomes the word. No? Sabi ng verse 21, therefore get rid of all moral filth and the evil that is
that is so prevalent, and humbly accept the word planted in you, which can save you. Humbly accept. No? Tanggapin ninyo ng may kababaang loob. Napakahalaga po yung word na yung humility. Tutusin po, may pride po tayo. No? Pag natatamaan po yung pride natin, taas ng self-defense natin, talagang gusto natin ipagtanggol yung ating sarili. Minsan nagmamalinis po tayo, pero kapag ang salita ng Diyos ay makapangyarihan, na nagtutulong po sa atin. Kaya ang aking pakiusap sa inyo mga kapatid, ang aking encouragement, tanggapin natin ang salita ng Diyos na may pagpakumbaba. Sabi niya ulitin na tanggapin ninyo ng may kababaang loob, with humility. Kasi kung titignan po natin, ang Diyos natin ay makapangyarihan. Pag nagsalita ang Diyos, di ba, may nangyayari. Pag nagsalita ang Diyos ng mga pangako niya, hindi ito nababago. Dahil tapat ang Diyos. Tandaan natin, mas makapangyarihan ang salita ng Diyos. Hindi tayo pwede magmatigas sa salita ng Diyos. Kaya kanyang basagin. Pero ang nais ng Diyos, tanggapin natin siya. O tanggapin natin ang kanyang salita na may pagpapakumbaba. Ito po ay napakahalaga sa isang buhay Kristyano. Na handa niyang tanggapin na may kababaang loob ang salita ng Diyos. Now, ito ngayon natin, no? Receive God's word correctly. Una, receive it with the right heart. And next, be doers of the word. Na tinanggap natin siya na may tamang puso. At para maging konkreto na talagang tinanggap natin ng tama ang salita ng Diyos. Sinabi kasi na tama nangangahulugan din po ito may epekto sa buhay po natin. So, be doers of the word. Ang sabi po ng salita ng Diyos from verses 22 hanggang verse 25, do not merely listen to the word and so deceive yourself. Do what it says. Anyone who listens to the word but does not do what it says is like a man who looks at his face in a mirror and after looking at himself goes away and immediately forget what he looked like. But the man who looks intently into the perfect law that gives freedom and continues to do this, not forgetting what he has heard, but doing it, he will be blessed in what he does. Ang nais ng Diyos sa buhay po natin ay isa tayong tumutupad sa kanyang salita. Nais niya ay maging matalino tayo. No? Nung siya po ay nasa bundok, siya po ay nagsermon. Tinatawag po natin ang Sermon on the Mount from Matthew chapter 5 to Matthew chapter 7. At yung sa Matthew chapter 7, bandang huli ng mga verses ay makikita po natin na kanyang tinuro tungkol sa isang matalinong tao. Na isang totoong matalinong tao, yung nakinig ng salita ng Diyos at inintindi at ipinamuhay ang bawat salita ng Diyos. At tulad siya sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan na malakas, bumagyo. Binayo na malakas ang hangin ng kanyang bahay. Hindi nag-iba dahil ito'y nakatayo sa bato. Ganun po ang nais ng salita ng Diyos. Nais niya ipamuhay natin ang salita ng Diyos na kung di lang po tayo takapakinig. Kasi kung takapakinig lang po tayo ng salita ng Diyos, kung lagi ka pupunta doon sa church at ikaw ay tagapakinig at wala kang ginagawa sa salita ng Diyos, dinadaya mo lang po ang iyong sarili. Kaya nga po, be doers of the word, to hear the word without doing it. It leads to self-deception. Do merely listen to the word. Sabi nga. And so deceive yourself. Do what it says. Mabigat po ang statement ni James. Diba? Sa kanyang sulat sa mga mananampalataya. Hindi ka lang dapat maging tagapakinig.
Sabi niya in verse 22 sa wikang Tagalog, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Dinadaya nyo ang inyong sarili. Ang salita ng Diyos, marami pong ibinibigay sa atin. Marami siyang guidelines na ibinibigay sa atin. Paano tayo mamuhay na bilang isang mananampalataya? There's a lot of instruction. Instruction in worship, instruction in giving, yung sa ating pakikipagkapwa-tao, sa pagsamba, no? At paglilingkod, nagbibigay ang Diyos ng mga gabay sa kanyang salita. At ang sabi ng salita niya, di ba? Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. At kung napapakinggan lang natin ang ating salita at wala tayong ginagawa, dinadaya lang natin ang ating sarili. Ang sabi nga po, obedience should always be the bottom line of the Bible study or biblical preaching. Correct application must always be built on correct interpretation. Yung tama pong application ay dapat ito'y nakahubog doon sa tamang interpretasyon ng salita ng Diyos. Dahil always po, no, di ba? Obedience should always be the bottom line of the Bible study and biblical preaching. Totoo po. Natuloy nga, na hindi lang po tayo nakakarinig ng salita ng Diyos na parang minsan na-entertain tayo, paglabas natin, parang feeling natin na bless tayo. Naka-feeling lang po yun. Di ba? Ang totoo pong pananampalataya ay nagpapakita ng pagsunod sa salita ng Diyos. Kaya nga po itong sinulat ni James, yung buong sulat niya ng Santiago or ng Book of James, it's a practical application of faith na makita sa buhay ng isang mananampalataya na sinasabi niya may pananampalataya siya, ay makita ito sa kanyang buhay. Kaya nga, hindi lang dapat tayo takapakinig. Ang nais ng Diyos ay tayo ay maging masunurin sa bawat salita niya. Kasi kung pinapakinggan lang natin ang salita niya, wala tayong ginagawa. Dinadaya natin yung ating sarili. Instead na pagpalain tayo ng Diyos, nawawala yung pagpapala dahil nakikinig lang tayo. No? So, if you are hearers only of the word, no? Ay dinadaya lang natin yung ating sarili. Dahil mismo ang sabi nga ng Hebrews 4 verse 12, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa sa 5 tabak sa magkabilang may tanim. Ito'y tumatagos maging sa kalbuturan ng kaluluwa ng Espiritu, ng mga kasukasuhan at buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng tao. Wala makakapagtago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin at sa kanyang tayo'y mananagat. Sa bawat salita ng Diyos, pinapakita nito yung ating pangit na pamumuhay, yung ating self-centered attitude. Ina-expose niya yung ating kasalanan, ina-expose niya yung pride natin, di ba? At kinukonfronta tayo ng salita ng Diyos. No? Kung titingnan po natin, matalim at makapangyarihan ng salita ng Diyos. Pero, sometimes parang tumingin lang tayo sa salamin. Nakita na natin yung itsura natin, ang dumi-dumi natin, no? Sa harapan ng salamin, pero wala tayong ginawa. Ito pa isang pagkakamali ng isang tao, ng mga tao. Sometimes we compare ourselves to others, but we do not compare ourselves to the Scripture. Meron po isang nag-quote, nakalimutan ko na po kung sino nag-quote, sa Facebook message. Sabi niya, do not compare yourself with others. Compare yourself with the Scripture. Kasi if you compare yourself to others, no, parang naghuhusga. Sasabihin mo, mas mabuti ako sa kanya, mas magaling ako sa kanya. Diba? Pero if you look yourself to the Bible, at hayaan mo na mag-reflect yung sarili mo, ano kaya ang makikita mong dumi sa buhay mo? Okay? So,
Be doers of the word. Ito pa yung mga masasaklap, no? Hindi lang tumingin ka lang ng saglit, wala kang ginawa, kundi kinakalimutan mo ang salita, no? At in verse 24, at sabi, at pagkatapos tignan mabuti ang sarili, ay umaalis at kinikalimutan ng kanyang itsura. Ito pa yung masaklap. Minsan naririnig natin yung salita ng Diyos. Tinatamaan tayo, feeling natin nakokorek tayo. Pero minsan, kinakalimutan natin, ano pa talaga tunay natin kalagayan sa harapan ng Diyos? Ano bang tunay natin kalagayan sa harapan ng salita ng Diyos? Eh, dapat ayusin, pero hindi inaayos. Ito yung isang nilalarawan na ang tao ay hindi mapuro lang ang kanyang memory. Kundi ang tao ito ay may mga maling prioridad sa kanyang buhay. May mga maling priorities. Kung bakit ayaw niyang ayusin, no? Sadlang kinakalimutan niya na lang. Hindi mahina ang kanyang ulo. Hindi mahina ang kanyang alaala. Kundi meron lang siyang ibang mga prioridad sa kanyang buhay. Hindi niya priority na ayusin ang kanyang buhay sa salita, sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya nga, di ba? In verse 24, at pagkatapos tignan mabuti ang sarili, ano agad ang ginawa niya? Umalis at kinalimutan ng kanyang itsura. Ito po yung masaklap. Ang taong ayaw magpatuwid ay hindi matutuwid. Ito tatandaan din po natin, ang taong ayaw matuto, mahirap turuan. Totoo po yun, mahirap turuan. Ano po ba? Makikita natin sa salita ng Diyos. In verse 26, kung inaakala ni naman na siya religyoso, ngunit hindi naman siya marunong magpigil ng dila, dinadaya lamang niya ang kanyang sarili. Walang kaluguluhan ang kanyang pagiging religyoso. No? Sa totoo sila, minsan, nakakala natin, uy, marami ako alam sa Biblia. Parang alam mo lahat ng story, pagdating ng Bible quiz, alam mo. Pero kung hindi mo naman alam kung paano ipamuhay, hindi mo alam kung paano mo gawin, ay dinadaya mo lang ang iyong sarili. Sabi nga dito kung inakala ni naman na siya religyoso, ngunit hindi naman siya marunong magpigil ng dila. Alam niyo po, makapangyarihan ng dila. Sa panahon ito, kinorek din ni James yung patungkol sa tongue. Kung sa mga susunod na chapter ng James, makikita natin yung dila ay parang isang apoy. Kung magkamali ka ng sinabi, ay kaya niyang tupukin ang isang gubat. Yun isa sa pinakamahirap pigilin ang dila. Kaya nga sabi niya, kung inaakala ni naman na seryoso, ngunit hindi naman siya marunong magpigil ng dila, dinadaya lamang niya ang kanyang sarili. So, tandaan po natin, to hear the word of God, without doing, it leads to self-deception. So, do merely listen to the word, so deceive yourself, do what it says. Anyone who listens to the word but does not do what it says, like a man who looks like face in a mirror, and after looking at himself, goes away and immediately forget what he looks like. Huwag po natin dayain ang ating sarili. Ang lagi natin basihan sa matuwid na pamumuhay. Lagi natin tignan yung ating sarili na sa salita ng Diyos na siya'y salamin natin. Makikita natin na, ay ganito palang buhay ko. Ay ganito pala ang aking pananampalataya. Ay ganito pala ang aking pananaw. Mali pala. Pag nakita natin yan, ituwid na po natin. Bakit po? Kailangan natin ituwid. Una, hindi natin dinadaya ang ating sarili because it will leads to blessing. To hear the word of God and do it leads to blessing.
But the man who looks intently into the perfect law that gives freedom and continue to do this, not forgetting what he has heard, but doing it, he will bless in what he does. Siya po ay pagpapalain sa kanyang ginagawa. At sabi sa wikang Tagalog, ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa utusan, ganap, na nagpapalaya sa tao, ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawin, kanyang gawain, siya ay taong gumagawa at hindi nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot. So, paano ba nagiging isang blessing ang pakikinig natin ng salita ng Diyos or ginagawa natin? Una, a blessed hearers and doers look intently at the word. Mayroon dun sikreto sa verse 25, ang taong nagsasaliksik. Ito yung mga taong pinagpala. Hindi lang nila pinamumuhay ang salita ng Diyos, hindi lang sila tagapakinig ng salita ng Diyos. Bagkus sila ay nagsasaliksik ng salita ng Diyos. Hindi lang basta nakita ang sarili. Kunyari, dito sa camera nakikita ko sarili ko. Bubusisiin ko pa mabuti. Ano ba yung bakit ba may mga butas-butas yung aking mga mukha? Bakit ganito yung aking itsura? Dapat ko na ayusin. Pag nakikita natin ang ating sarili, tinitingnan natin mabuti, sinisiyasat natin yung sarili natin. Kasi ang salita ng Diyos ay nais niya maging maayos at matuwid ang ating pamumuhay upang maging epektibo tayong kanyang mga anak at patuloy tayong nagniningning bilang ilaw at asin ang salibutan. At hindi lang po yun, maski pagiging asin ng salibutan. Ito. So, they look intently at the word, and also, kaya nga po sila isang pagpapala, isa kang pagpapala kung ito'y iyong isinasagawa ang salita ng Diyos. Sabi, ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod. No? But the man who looks intently and continues to do this, not forgetting what he has heard, and doing it, he will be blessed in what he does. Ay lahat ng iyong gagawin, ikaw ay magiging pagpapala. Kung patuloy mong ginagawa, no, hindi mo lang narinig, talagang sinasaliksik mo pa. Nagpapatuloy ka pa sa pagsunod, kahit anong hirap, no? Kahit anong sakit, kailangan magpatuloy kasi ikaw ay sumasampalataya. Naniniwala ka sa Diyos, naniniwala ka makapangyarihan ng kanyang salita at kailangan mong sumunod. At totoo na ang sinasabi na ang pagsunod or obedience is the byproduct of your faith. Katulad ni Moises, or sabihin na natin ni Abraham nung siya ay tinawag ng Diyos. Hindi niya alam ang kanyang pupuntahan, pero siya ay sumunod. Dahil siya ay sumampalataya at patuloy sumunod sa salita ng Diyos. Kaya nga po siya naging ama ng maraming bansa. He was blessed by God. No? Tandaan po natin, patuloy na sumusunod sa salita ng Diyos. At tiyak na meron po tayong makikitang pagbabago sa bawat isa na isang mananampalataya na nakikinig ng salita ng Diyos. At yung salita ng Diyos ay patuloy niya rin sinasaliksik. At sa kanyang pagsasaliksik, nadidiscover niya yung kanya dapat sundin at patuloy niya itong sinusunod. Minsan may hirap, pero kailangan sundin, kanyang gagawin. At siya'y nagpapatuloy gawin ito. Kaya mga kapatid, tanggapin natin ng tama ang salita ng Diyos. Tanggapin natin siya na may tamang puso. At ating ipamuhay ang bawat naririnig natin na salita ng Diyos. Nawa hindi lang information,
no? But with faith. Nawa tayo ay napagpala ng salita ng Diyos sa umaga ito. Kung nais nating lumago sa ating buhay pananampalataya, ay patuloy nating pakinggan ang mabuting balita, ang kanyang salita. Masakit man ang salita ng Diyos, tanggapin natin. Kung meron siyang tinuturo sa atin, tinutuwid sa atin, kailangan natin tanggapin. Hindi lang puro tatanggapin natin ang pangako at pagpapala ng Diyos. Maski yung kanyang pagtatuwid, kailangan natin tanggapin upang mabuo ang totoong paglago ng ating buhay bilang isang mananampalataya. Kaya mga kapatid, naway napagpala tayo ng salita ng Diyos sa umagang ito. Tayo ay manalangin. Tuninga, O Diyos, napakabuti niyo. Ikaw ang Diyos na patuloy na nagtutuwid sa amin. Tinutuwid mo kami sa pamagitan ng iyong salita na aming naririnig. Natunay nga, Panginoon, makapangyarihan ng iyong salita. Na-expose kami kung sino po kami, kung ano po yung aming mga binampala. Sa inyo, Panginoon, ay wala kami matatago, lantad sa inyo. Kaya, ang salita ninyo, naway tanggapin namin ito na may authority. At kailangan namin sumunod sa bawat salita ninyo. Tunay nga, kung kami ay sumusunod at patuloy namin sinasaliksikan ng salita, ay kami iyong pagpapalay. Tulad ng sinabi ninyo doon sa Joshua 1:8, naway dili-diliin namin araw at gabi ang bawat salita ninyo at aming pagbulay-bulayan upang aming siyang masunod. At ang aming buhay ay sasagana at magtatagumpay. Tunay nga, Panginoon, sa bawat pagsunod namin sa salita ninyo at maunawa at maintindihan namin na ikaakibat itong pagpapala. At hindi magiging pagpapala ang iyong salita kung wala kaming gagawin. Kung ito'y aming napakinggan lamang at hindi namin ito ay pabuhay. Marami pong salamat sa katuroan na ito muli na aming napakinggan. Tunay nga ito'y nagpapaalala sa amin ano ba ang dapat maging buhay ng isang mananampalataya. Every time na aming inaharap ang iyong salita, every time na aming pong binabasa, ito nga, meron itong epekto sa buhay po na. Ito yung nais ninyo na merong power ang iyong salita sa buhay po na. Maraming salamat at patuloy namin pinagkakatiwala sa inyo ang aming pong bansa. Ang aming presidente at ang buong sangay, especially yung mga frontliners, ang mga medical staff, practitioners, yung mga nangangalaga sa mga may sakit, may COVID-19, mga essential workers. Tunay nga yung silang ingat at patubayan. Nawa, marami pong salamat sa pagbabalik ng mga trabaho ng aming pong mga kaluwayan. At maraming salamat din sa mga OFW na nakauwi na sa kanyang pong pamilya. At yung iba pong stranded ay ingat at patubayan. Ang buhay po namin, mga mananampalataya, ay patuloy na kumapit sa inyo. Patuloy na itong sitwasyon na ito ang magsisilbing magpapalago sa amin sa buhay namin bilang mga mananampalataya na nananalig sa inyo. O Diyos, marami pong salamat. Sa iyo po ang papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga sa inyo mga kapatid. Always keep safe. Naway patuloy ingatan at iligtas tayo ng ating Panginoon.